Sa oras na ito, mga kaibigan, ay tayo po'y magbigay ng reaction video sa mga video ng ating kapatid na Eli. Ito po mga kaibigan ay yung mga old Bible exposition ng ating kapatid na Eli na kung saan ay marami pong nagtatanong tungkol po sa Biblia mga kaibigan. Kung bakit ko ginagawa ito, alam nyo kung bakit ko po ginawa ito. Ang dahilan, may mga nagko-comment po sa atin, ewan ko, mga Iglesia ni Cristo siguro o miyembro ng mga Iglesia ni Cristo, sinasabi nila, wala ka namang natututunan dyan sa mga video ni Soriano. Bakit mo pa ginugugol ang oras mo dyan? Yun ang sabi nila mga kaibigan. Pero ito sa video na ito, pakinggan po ninyo mga kaibigan kung wala nga talaga tayong matututunan sa mga pahayag o mga sagot ng ating kapatid na Eli sa mga nagtatanong sa kanya. Ito yung old Bible exposition niya. Titignan natin mga kaibigan kung wala nga ba tayo talaga matututunan dito. Heto, umpisa na natin. Kompletong sagot. Dapat magpatanong siya sa May mga sagot ang tao Biblia. tungkol sa magandang kasulatan. Kompleto, walang Manira bawas, sa walang kulang. kapatid na Kaya Daniel. sabi ng mga Kasi kung ano man matuto kayo sa amin. nangyari sa nakaraan, hayaan mo na yun. Share pa doon. Mangaral ka na lang kung ikaw ang totoo. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ang itatanong ko lang po ay comparison no, ito tungkol sa paniniwala ng Katoliko at paniniwala ho ng iba't ibang religious group po at base sa aking mga karanasan sa pagsama sa mga ganitong religious group. Bali pangatlong Biyernes ko na ho itong nandito sa inyo nakikinig at marami naman po ako natutunan sa inyo. Bali na nga po yung tanong ko na comparison po sa paniniwala. Nabanggit nyo kanina yung tungkol sa mga imahen. Sa paniniwala ho ng ibang mga born again o mga ibang fellowship dyan na nandyan po yung tungkol po sa paniniwala sa imahen na binabasa, yung talagang nandiyan kang tapakan, martilyuhin, at natanong ko sa kanila kung talagang dapat gawin, nabasagin. Tungkol doon sa mga ribul. Maganda ito mga kaibigan. Maganda ito, comparison tungkol po sa mga religious organization. Napakaganda ito. Ito nasabi ng born again basagin, martilyuhin. Yun hindi biblical. Ang sabi ng Biblia ganito sa Deuteronomio. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong sunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon. Ayun, ang sabi ng Diyos, yung mga larawan nilang inanyuan, yung mga Diyos-Diyusan nila, ay ang sabi, sunugin mo sa apoy. Huwag mong iimbutin ang ginto at pilak na nasa kanila. Kaya kung may damit yun, may ginto, kasama mong susunugin pati ginto na ginamit doon sa Diyos-Diyusan. Wala naman nakalagay, tadyakan mo, martilyoin mo. Hindi, sabi, sunugin mo. Yun ang sabi ng Diyos. Nasa Deuteronomio yan, 7:25. Siyempre, saan ka tayo susunod? Sa Diyos o sa mga haka-haka ng mga pastor? Mas gusto ko na sa Diyos. Kaya halimbawa, kahoy yun, sunugin mo. Diba, no? Ngayon, kung bakal yun, sunugin mo rin. Kung hindi masunog, baon mo. Pero para martilyuhin mo, tadyakan mo, labag na ho yun sa sinasabi sa Biblia. Ang sabi, sunugin. Ngayon, bakit dapat daw na, yun daw larawan ni Kristo, imahe ni Kristo, bakit susunugin? Hindi ho larawan ni Kristo yun Wala hong photography nung nandito si Kristo sa lupa. Kaya, kung yan larawan ni Kristo, ba't iba-iba?
merong magkaganda-ganda lalaki. Yung sa kursilyo na kahit saan ka pumunta, parang nakatingin sa'yo yung mata. Ay. Diba? Pagkaganda-ganda lalaki nun. Kung gano'n siguro, Christy, nagpila-pila siguro mga babaeng miyembro sa iglesia nung araw, ano? Pakaganda eh. Pero naman pangit. Ha? Payat na payat, nakalabas ang ribs. Ako, personally, hindi ako naniniwala si Kristo ganun kapayat. Na nakalabas ang ribs. Hindi, maganda ang pangangatawan ni Kristo. Pero hindi maganda lalaki. Kung babatayin natin Biblia, si Kristo hindi naman maganda lalaki. Pakinggan nyo. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayunman, ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ayun. Wala tayong kagandahang mananasaman pag tinitignan mo siya. Kaya si Kristo hindi ganun kaganda lalaki. That is the proof na hindi totoo yung sinasabi nila, yun ang imahe ni Kristo, the image of Christ. No. The image represent exactly what the creature is or what the thing is. The image is the exact replica of the thing. Tandaan niyo po yun. Ang image is the exact replica of the thing. So, bago po yun no? Mga kaibigan, ngayon ko lang napakinggan yon. Na talagang dito mga kapatid, kung titignan natin, kakaiba po yung mga turo ng Iglesia Katolika kasi gumawa sila ng larawang inanyuan, pagkaganda-ganda, Kastila, no? Yung itsura, mahabang buhok, maganda lalaki, no? Pero dito sa binasa ng kapatid na Eli, ay nako, napakalayo po yung imahinasyon ng mga gumawa ng larawan ni Kristo. Para gusto lang palabasin na mahal nila, gumawa sila ng ibang itsura. Alam nyo mga kaibigan, ito'y panluloko Bakit? Kasi ito, mga kapatid, tulad yung isang tao, alam nyo yung mga tao kasi kung minsan sinungaling mapanloko. Para lang makuha niya yung loob ng isang tao, pinupuri niya, miski hindi po naman totoo. Gaya yung mga nasa kapitbahay kung minsan, ang ganda-ganda mo ngayon pero kitang-kita mo naman, hindi naman talaga siya maganda. Yung mga tao kasi manluloko kung minsan yan yung sinasabi doon po sa Isaiah na yung madilim ginagawang liwanag. Yung mapait ginagawang matamis. Ganyan ang tao, mga kaibigan. Napakaganda Tapos sabi nila wala ka daw matututunan sa mga video ng ating kapatid na Eli. Marami nga ito pa. Bakit po sa nilaki-laki ng paraiso at napakalawak naman ho ng mundo na kanyang nilikha, bakit naman ho yung bawal, yung punong ipinagbabawal, doon pa inilagay sa gitna ng paraiso na kinatisisuran ng ating lunong Eva at Adan, kaya nagkasala na ating minana. Ano ho ang dahilan ng Diyos at doon inilagay? Alam po nyo, ang Eden po, ang tinutukoy nyo, no? Ang Eden po is a botanical garden. Isang hardin na kinaroroonan ng iba't ibang mga punong kahoy na po pwedeng kainin ng mag-asawa. Isa hong karanasan ang nagpapakita sa atin na yung mga puno ng kahoy, may mga pistihurian. May mga sumasalakay na mga insekto na nagdudulot ng piste.
Yun hong inilagay ng Diyos sa gitna, Oh. isang uri ng punong kahoy na hindi dapat kainin ng bunga. No? Yung po bang bungang yun, pwedeng malaman kung ano yun? Hindi ho. Hindi ho. Yun ho, isang uri ng punong kahoy na hindi dapat kainin ng bunga. Ano ho ba ang silbi ng punong kahoy? May punong kahoy, ang kanyang silbi, yung puno. May punong kahoy, ang silbi niya, yung bunga. May punong kahoy, ang silbi niya, yung kanyang dahon. Ang galing yung analysis ni kapatid na Eli, ah. Napakarami ka talagang matutunan dito sa kanyang logic, no? Kaya merong ginagawang shade trees, merong fruit trees, may lumber trees. Ayan. Yun hong nasa gitna na bawal kainin ng bunga, hindi po para sa bunga ang pakinabangan, kundi yung kanyang presensya ron. Natuklasan ho ng siyensya na meron tinatawag na intercropping. Halimbawa, nagtatanim ka ng palay, sinasalakay ng tungro at saka ng mga piste. Yung intercropping, magtatanim ka ng isa pang halaman sa tabi ng palay na kinatatakutan ng tungro para wag pumunta yung tungro. Ako po naniniwala, kaya inilagay ng Diyos yung sa gitna para sa kapakinabangan ng ibang puno. Ayun. Pantaboy sa piste. Matakaw masyado itong si Eva at si Adan eh. Ang dain namang makakain, ba't pati yung bawal kinain pa? Ano bang, gusto ko lang ano ba yung bungang yon na ipinagbabawal? Nakakain po yun, literal. Literal. Ba't naging bawal yon? Kasi nga po hindi intended yon para kainin. Hindi mo... Ang katunayan ho, ng kainin nila Eva yon, nag-umpisa silang makaramdam ng kamatayan. Yung deterioration ng kanilang katawan. Alam niyo po itong ating katawan, meron ditong nagsusustini ng buhay, meron naman pumapatid ng buhay. Meron hong mga lason. Yun mailalagay natin sa kategorya ng lason sa katawan. Parang ganito, yung sigarilyo, no? Lason yun eh. Hindi lang basta bigla mamamatay ka eh. Unti-unti kang papatay nun. Akala ko bang paraiso, isang lugar na walang eternal, walang kamatayan. Hindi naman ho kasi direktong paraiso yun eh. Alamanan ng Eden. Ayun. Ang paraiso po nasa ikatlong langit ayon sa Biblia. Ikatlong langit? Ikatlong langit. Yung kinalalagyan ng nasa itaas? Ng paraiso. Yun ang nasa Biblia. Di lumalabas sa parang inidila sa lupa? Ano po? Sa lupa ho lang naganap yun? Oo. Ayun. Lupa yun. Ba't tinawag hong kwan? Eden na ano nga? Kasi po yung Eden, ang ibig sabihin nun isang halaman ng inaalagaan nasa direktong pag-aalaga ng Diyos yun sa ni Adan Excuse mo? Ano purpose ng Diyos at inilagay pa niya yung kondoon? Yung bawal na puno? Yun nga po. Gaya nga po na sabi ko sa inyo, may kanya-kanya silbi ang puno. Ayun. Hindi yun para kainin, kundi may ibang silbi yun. Lahat po kasi ng ginawa ng Diyos may silbi Sabagay. Pati yung damong makahiya, meron wag nyo naman sabihin kakainin yun, igugulay yung damong makahiya. Magtatai kayo. Teka ho, merong... ibig ko sabihin, may silbi yun. Ayun. Ang ganda, no? Tama eh. Pag tignan mo sa realidad, tama yung mga sinasabi ng kapatid na Eli samantalang yung mga ibang mangangaral, gaya ng mga taga-punto-punto, wala namang silbi yung mga pinapalabas nila. Pero dito, mga kaibigan, napakarami kang matutunan. Kasi tama po, yung sinasabi niya na lahat ng mga ginawa ng Diyos, miski sa ating paligid, kung titignan natin, walang silbi. Pero yun pala, marami, no? Marami naman talaga may mga kahoy talaga. Totoo yung sinabi ni kapatid na Eli na hindi man nakakain yung kanyang bunga, parang walang silbi, pero pwede mo naman silungan, pwede mo naman gamitin yung kahoy niya. O di ba? Napakaganda Kaya dito, napakarami kang matutunan dito Kaya ano ba ginagawa mo? Di mag-subscribe ka na para mas marami ka pang matutunan. O heto pa. Binabagit niyo na hindi lang isa Diyos. Ilan po ba yung Diyos na binabagit sa Biblia? Sa Biblia kasi meron tinatawag na Godhead May terminong Godhead sa Biblia. Yung salitang Elohim sa Hebrew, in the beginning God
created the heavens and the earth. Elohim created the heavens and the earth. Elohim is a uniplural noun. It is a singular noun, but it denotes plurality. Any Hebrew word that ends in ayin, Elohim, is in the masculine and plural. Masculine gender and plural yon. Parang yung cherubim, uli, maraming cherub yon, mga cherubim, Ganon din naman yung Elohim. It denotes plurality. Kaya pag sinabing God, which was translated God or Diyos sa Tagalog, Elohim sa Hebrew, it denotes plurality. Pag sinabi mo Pilipinas, understood na, kasama na yung Luzon, Visayas, sa Mindanao. Ganon din naman yung word na Diyos sa Biblia. From the Hebrew word Elohim, which is a uniplural word. Meron siyang, kumbaga, parang yung pamilya. Yung pamilya is a singular noun. Pero meron nakapaloob doon na marami. Hindi iisa. Hindi pwede kasi tawagin pamilya kung naging isa ka lang eh. Ang pamilya, may ama, may ina, tapos may anak. Yun ang mga requirements ng salitang pamilya. Ganon din naman yung salitang Elohim sa Biblia. It carries with it the Godhead. Hindi po ba, akala ko kasi tatlong Diyos natin Hindi naman sa tatlo nga yung kapangyarihan na yung sinasabi ni Kristo The Father, the Son, and the Holy Spirit. Tatlo talaga yon. Kaya lang yung salitang Trinity, wala sa Biblia yon. Hindi ako tutol na meron tatlo. Pero tutol ako dun sa salitang triunity, yung Trinity. The doctrine of Trinity is misleading. It is not biblical. Kasi yung Trinity sinasabi ng Catholic Church, pakinggan mo, babasahin ko yung salitang Trinity sa kanilang in the Catholic explanation of it. Dito sa isang Catholic book, The Faith of Our Fathers, ang pananampalataya ng ating mga ninuno, sa pahina, this is a Catholic book, printed with ecclesiastical permission, Sa page 8, ganito. Sa isang Diyos na ito, may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Yun daw Diyos, may tatlong persona, pantay-pantay. Walang nauungos. No one is greater than the other. But that is not biblical. Kasi sabi sa Bible, 14:28 of the book of John, sabi ni Jesus ganito, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ayun. Ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Kaya yung doctrine of Holy Trinity of the Catholic Church, it's not biblical. Na yung Diyos na tatlo, pantay-pantay. Actually, inaamin niya ng Iglesia Katolika. Ito po ay Katisismong Katoliko sa pahina 178. To be exact, ito po ay may nihil obstat ni Reverendo Lawrence Gollner, Censor Librorum, may imprimatur ni Leo Parsley, Obispo ng Fort Wayne, South Bend, ikawalo ng Disyembre 1975. Sa pahina 178, sabi ganito, hindi matatagpuan sa Bagong Tipan ang salitang Trinidad. At kinakailangang maingat na linangin maging ang kahulugan ng mga salitang persona o natura o kalikasan upang maging angkop sa paggamit bilang kasangkapan sa paghatid ng pahayag ng Diyos. Tamo, inaamin ng Catholic authorities na yung salitang Trinidad or Triunity ay wala sa Biblia yan. Pati yung sinasabing tatlong persona. Kasi ang sabi sa Biblia, mayroong Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Naniniwala ako ron. Pero hindi totoo na sila yung walang pagkakaungusan. The Father is greater than Jesus Christ. And Jesus Christ is greater than the Holy Spirit. Because He sends the Holy Spirit. Isinusugo niya ang Holy Spirit. Kaya, mas mataas ang ranggo ni Jesus Christ sa Holy Spirit. Pakinggan mo ang sabi ni Kristo sa Juan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon,
ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Ang alipin, hindi pwedeng mas dakila pa sa Panginoon niya. Gaya rin naman ng sinugo, hindi pwedeng mas dakila pa sa nagsusugo sa kanya. Eh si Jesus Christ, isinusugo niya yung Holy Spirit eh. I will send the Holy Spirit unto you. Implying that Jesus Christ is greater than the Holy Spirit. But Jesus Christ confessed that my Father is greater than I am. Sabi niya. Kaya, hindi totoong walang pagkakaungusan. 11:3 of the book of 1 Corinthians, it says, pakinggan mo, Tatapwat ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Kita mo? Ang Pangulo ng babae, lalaki. Ang Pangulo ng lalaki, si Kristo. Ang Pangulo ni Kristo, ang Diyos. O, di mas mataas si Diyos kay Kristo. Ayun, tama mga kaibigan. Mas mataas kasi talaga, mas higher authority ang Ama kaysa ating Panginoong Jesucristo, kasi ang Ama po, siya yung nanganak sa kanyang anak at isinugo niya. At yung mga sinasabi naman ng mga iglesia ni Kristo na si Kristo daw ay tao, paano naging tao mga kaibigan? Yung salita nga ay Diyos. Yung salita, yun po si Kristo yun po yung isinugo ng Ama para magkatawang tao. Di Diyos, no? Tatlo Diyos. Hindi lang siguro nauunawaan. Heto mga kaibigan, iglesia ni Kristo nagtanong. Pakinggan natin. Kasi sa mga iglesia ni Kristo na meron hula sa awit 80:17. Basahin natin. Ayan. Mapatong nawa ang iyong kamay. Kakausapin kita kapatid, huwag ka magagalit, ano? Ito panalangin ni David. Mapatong nawa ang iyong mga kamay. Nakapatong na, hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Kaya salamat sa sagot mo. Ulitin natin, ha? Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak? Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Hindi si Kristo ito. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay. Ito sinasabing ito, wala naman sa langit ito Pinapakahulugan lang ng iglesia ni Kristo na nasa langit daw ito, tao. Mapatong nawa ang mga kamay mo sa tao na iyong kinakanan. Iba yung tao na kinakanan kaysa sa nakaupo sa kanan. Iba yun. Very far ang kahulugan nun. Yung kinakanan, ang ibig sabihin sa Biblia, yung anak ng tao, ikaw pinalakas mo sa iyong sarili. Kasi alam nyo, pag ginawa kitang kanan, ibig sabihin pinagkakatiwalaan kita. Yan. Yun ang kahulugan yan Parang idiomatic expression yan Pagka kasi yung simbolismo ng kanan kamay, karangalan yon. Pakatiwala yon, yung kanang kamay. Close, close confidante, yung kinakanan. Alam nyo, itong tinutukoy dito, hindi si Kristo, kundi si David. Siya yung anak ng taong pinalakas ng Diyos sa kanyang sarili. Siya yung kinakanan ng Diyos. Basa, pakinggan nyo. Aking nasumpungan si David na aking lingkod. Aking pinahiran siya ng aking banal na langis. Na siyang itatatag ng aking kamay. Okay, tamo. Siya yung pinatungan ng Diyos ng kamay. Siya ang pinahiran ng langis, si David. Siya ang kinakanan ng Diyos, hindi si Kristo. Kasi kung si Kristo ito, at sasabihin mo nasa langit, ba't nasa langit na hindi pa napapatungan? Samantalang si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na sa lupa. Ba't ito naman, mapatong nawa. Hindi pa nangyayari, sabi mo. Kaya hindi pwedeng maging kay Kristo yan. Si David yan, na pinatungan ng Diyos ng kanang kamay niya, pinahiran niya ng langis, para palakasin niya si David. Si Kristo hindi kailangan palakasin ng Diyos. Bakit? Malakas si Kristo. Hindi pwedeng palakasin si Kristo. Si David ang kailangan ng pagpapalakas ng Diyos. Kaya papatungan ng kami para palakasin Si Kristo ba kailangan palakasin? Basa, 1:24.
Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Kita mo, He is the power of God. Meron ba naman power na palalakasin pa? O baka mag-overpower naman yun, ano? Si Kristo, He is the power of God. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, yung papatungan ng Diyos para lumakasin isang taong mahina. At yun po'y si David na pinalakas ng Diyos. At hindi si Kristo na kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan po lang Diyos si Kristo. Sa Old Testamento, marami yung tulatang Si David talaga yon. At saka si Kristo, hindi naman po pala talaga pwedeng palakasin kasi paano mo papalakasin? Sino magpapalakas sa kanya? Ang Ama mismo, si Kristo ang kanyang kapangyarihan. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, mga kaibigan. Paano mo papalalakasin? Sino magpapalakas? Yung kapangyarihan ng Diyos, palakasin niya si Kristo. Siya nga yung kapangyarihan ng Diyos Di ba, mga kapatid? Itong mga iglesia ni Kristo, hindi talaga matanggap to O ito pa. sa aming mga iglesia ni Cristo sa sa teksto sa pagsamba. Maraming mga citas doon, hindi ko lang maraming citas doon, sinasabi ng Panginoon Diyos na isa lang at wala nang iba. Talaga marami. Basahin natin isa-isa. Pakinggan nyo. Isaiah. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Ako, Panginoon, walang iba. Liban sa akin, walang Diyos. Isa pa. Tagapagligtas naman. Ako, sa makapitbagay ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Tama? Sulat yun. Tanong, bakit ganon? Kasi hindi pa pinapakilala si Kristo noon. Hindi pa. Kaya ako lang ang Panginoon. Pagdating ni Kristo, ginawa siyang Panginoon. O ilan ang Panginoon? Dalawa na. Tapos, liban sa akin, walang tagapagligtas. Sabi ng Diyos nung una. Si Kristo, ginawang tagapagligtas. Ilan na tagapagligtas? Dalawa na rin. Masama ba yun? Magkadalawa? Sa Pilipinas, dalawa presidente. May Erap na may Ramos pa. Kita nyo? Di ba maganda? Hindi ko masama. Walang lalabaging batas kung halimbawa maging dalawang Panginoon. Actually, si David, sabi niya sa 111. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ilan ang Panginoon ni David? Dalawa. My Lord, the Lord said unto my Lord, sit down on my right. Sabi niya. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Kaya, ang Diyos Amay Panginoon, nung una siya lang. Sabi niya, liban sa akin, wala iba. Nung ipakilala na niya yung kanyang anak, dalawa na sila. Dapat dalawa na rin ang Panginoon mo. Nung una, siya lang ang Diyos. Kasi hindi pa naman pinapakilala si Kristo. Nung ipanganak na si Kristo, ng 1:5, Hebreo. Sapagkat kangino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Nang dalhin niya na ang panganay, kailan ba dinala? Nung panahon ng unang siglo, panahon ni Maria at ni Jose. Nang dalhin niya ang panganay sa sangkalupaan, sinabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya, kung yung anghel sasamba kay Kristo, lalo naman tayo mga tao dapat sumamba kay Kristo. Kailan? Nung dalhin na siya rito sa lupa. Pero nung di pa dinadala, muna. Ako lang. Liban sa akin, walang iba. Sabi. Nung dalhin na, meron na. Hindi masama ba yun? Wala naman binalabag na batas yun. Wala pong mali ron. Maraming salamat. So, bahala na kayo mga kaibigan kung ano po yung paniwalaan nyo. Kung maniwala kayo sa mga sinasabi ng Iglesia ni Cristo o maniwala kayo sa paliwanag ng kapatid na Eli na binabasa niya sa Biblia na si Kristo
ay anak ng Diyos at pinapasamba ng Diyos Ama sa kanyang mga anghel. At pati nga si Pedro pinapasamba sambahin ng ating Panginoong Jesucristo Pinapasamba din ni Apostol Pedro So, dito, ang sinasabi lang ng mga iglesia ni Cristo, si Cristo daw ay tao dahil doon po sa John chapter 8 na ako'y taong nakarinig ng katotohanan, yun yung kanilang mga sinasabi. Alam niyo mga kaibigan, mahina pong patunay po yun At napakaraming beses na po kung paano ipinaliwanag ng ating kapatid na Eli po yun. No? So, bahala na kayo mga kaibigan kung ano po yung paniniwalaan po ninyo. Tuloy natin. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang ano po ba, ang tawag po ba doon sa dalawang katangian ni Jesus na anak ng Diyos at saka tao is hypostatic union. At saka po, ano po ba yung ibig sabihin ng pagkakasala sa Espiritu Santo? Saka yung mga yung mga example. Ayos yung tanong itong bata, itong babae, mga kaibigan, napakaganda at alam ko maaring may mga katanungan din kayo na ganito. Kung ano ito, mga importanteng tanong ito mga importanteng malaman ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ito ito. Lang po. Alam mo, pag-uusap Biblia, there cannot be a union na kagaya ng union binanggit mo. Hindi kasi pwede pagsamahin kumbaga yung langis at saka tubig, Yung laman at saka yung espiritu, hindi pwedeng pagsamahin yun. Meron silang process. O meron silang kanya-kanyang as an entity, may kanya-kanya sila. Parang tao rin, tayong tao, Di ba meron tayong flesh, meron tayong spirit. Di ba? May flesh at saka spirit. Pinagsama sa isang identity, tao. Ganon din naman ang ating Panginoong Hesus. Meron siyang dating katangian o kalagayan na spirit nung nandun siya sa sinapupunan ng Ama. Tapos, nagkatawan tao siya, sumakay siya sa katawan ng isang tao. Katawang laman. Yung ipinanganak ni Maria. Kaya, ang sa pagkakasabi sa Biblia, nagkatawan tao. Hindi siya talaga tao. Kasi kung tao na, hindi na siya magkakatawan tao. Illogical naman masyado. Tao ka na, magkakatawan tao ka pa. Di ba? Yung nagkakatawan tao, yung hindi tao, parang ganito. Nagsa babae, nag-anyong babae. Hindi babae yun, lalaki yun. Nagdamit ng babae, nag-lipstick, nagkulot, nag-ponytail, maaari nagsabit pa ng hikaw, naglagay pa ng padding dito. Kung titignan mo talaga, naluloko nga yung mga Japanese Dahil nagjajapayuki silang Japayuki rin ang tawag doon Meron akong kilalang gano'n, Japayuki raw siya, nakausap ko Paano ka ako nag-Japayuki? Itsura mo na yan. Paano? Brother, pagka na-make-up pa na, hindi na kami, lalo na paglasing na ika ang hapon, hindi na masyado nahalat. Ganun pala yun. O, di nag-anyong babae. Pero lalaki, parang ganon, nagkatawan tao, hindi tao. Ngayon yung sinasabi mo na union, kapatid, hindi ko masyado narinig kung ano yung union sinabi mo Wala sa Biblia kasi yung ganon Basta sa Biblia, nagkatawan tao. Hindi ko masyado narinig yung sinabi niya kung anong union yun Ngayon yung kanyang pangalawang tanong, yun daw ba, tawag doon? Ano ba raw yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yung ba sabi mo, kapatid? Ano yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yung ba ang tanong niya? Yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yung paggawa o pagsasalita ng laban sa Espiritu Santo, sa Holy Spirit. Agaya nung ginawa ng mga Hudyo. Si Kristo, nagpapagaling siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos, Ang katulong-tulong nung nagkatawang taong Jesus, na si Kristo, yung Espiritu Santo ng Diyos, nagpapagaling siya. Sabi ng mga Hudyo, kaya ka nakakapagpagaling dahil sa demonyo, kay Beelzebub. Si Beelzebub, prinsipe ng mga demonyo yun
Biro mo, para nilang pinapasama ang Espiritu Santo. Kaya nakakapagpagaling si Jesus Christ dahil sa Espiritu Santo. Nasa kanya, kasama niya, ang Diyos. Tapos pinaratang na yun daw si Beelzebub. Ayun, kasalanan yun, salita na yun. Kasalanan yun sa Espiritu Santo. Yung bang parang pinasasama mo yung Espiritu Santo ng Diyos, yun ang kasalanan sa Espiritu Santo. Pero meron pang iba, hindi lang natin kayang matapos. Marami kasi yun Meron sa Bibliang mga 6 na kasalanan sa Espiritu Santo. 6. Sa susunod, malalaan mo rin yung kapatid. So, yan po, mga kaibigan, yung sagot ng kapatid na Eli, doon po sa kasalanang walang kapatawaran. Tama yung sinabi niya na ang kasalanan sa Espiritu Santo, siyempre of course yung laban doon sa Espiritu Santo. Alam niyo mga kaibigan, nung si Kristo po ay umanhik na sa langit at siya po ay babalik na sa kanyang Ama, iniwan niya ang kanyang mga alagad at sa kanyang pag-iwan, sinabi niya sa mga alagad doon po sa John chapter 14 sa verse 16, dadalangin ako sa Ama upang bigyan kayo ng ibang mang-aaliw. So ang naging kapalit po bilang kahalili ni Kristo nung siya'y pumanhik na sa langit, ayon sa talata, ay yung Espiritu Santo. Hindi po yung Papa. Hindi po yung Papa na tulad yung sinasabi ng mga iglesia Katolika. Hindi po na yung Papa daw ang Vicar of Christ o kahalili ni Kristo o kapalit. Hindi po. Si Kristo po mismo ang nagbigay ng kanyang kahalili at yan po ay ang Espiritu Santo. Dadalangin ako sa Ama, sabi niya, upang bigyan kayo ng ibang mang-aaliw o ibang tagapagturo. At walang iba kundi ang Espiritu Santo, sabi niya. Doon sa John chapter 14 sa verse 26, yung Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, yun po yung hiniling niya na kahalili niya. Siya yung magtuturo at magpapaalaala sa lahat ng mga ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, siya talaga yung hahalili at siya yung magmamanage sa iglesia na iniwan o naiwan dito po sa lupa nung si Kristo'y pumataas sa kanyang Ama upang gumawa siya ng tirahan doon sa langit, yung mga maliligtas. Meron siyang inilagay na kahalili niya, hindi yung Papa, kundi ang Espiritu Santo. At siya daw yung magtuturo. Ibig sabihin, siya yung magmamanage sa iglesia. Kaya kung kukontrahin mo yung kanyang kautusan, yung kanyang pag-manage, no? Yung kanyang pamamahala, yung Espiritu Santo. Kapag kontrahin mo yon, kasalanan yon sa Espiritu Santo. At ang isa sa mga kinasihan ng Espiritu Santo ay doon po sa Gawa 15, 28 hanggang 29, meron pong ibinigay na batas ng Espiritu Santo na yun ay dapat wag pong gawin ng tao, kundi dumistansya po sila doon sa mga aral na yon. Gaya yung pagkain ng dugo, yung paghain sa mga Diyos-Diyosan, pagkain sa mga binigti, yung pakikiapid. Yun, batas ng Espiritu Santo yun, at kapag yun po ay nilabag mo, nagkakasala ka sa Espiritu Santo. Yun po yung isa sa mga kasalanan sa Espiritu Santo, mga kaibigan. Kaya dapat sana mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa habang tayo po ay sumusunod po sa ating Panginoong Jesucristo. Ituloy natin. Sa Genesis ho, bakit ang Holy Spirit is sitting on top of the water? Pero wala pa namang sinasabi yung kasulatan na nag-create na ng water si God. Ganito po kasi yon. Yung abundance of the water is
Kasi ang water po is a compound element eh. Hindi ba? Ito po yan eh. Ganyan po ang symbol ng water. Hydrogen 2, oxygen 1. At an atom of hydrogen plus at 2 atoms of hydrogen plus an atom of oxygen makes up water. Hindi po ba? 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen, water. Ano? Ang nakalagay, lelanganin Diyos, ing banwa. So, dito sa sinasabi ni kapatid na Eli, hindi po nilalang o hindi po nilikha o hindi po lumikha ang Diyos ng water, kundi ang nilalang po ng Diyos ay yung hydrogen at oxygen. Na yun po yung pag mag-join po yon sa tamang joining, mag-create po yun o mag-produce ng water. So yung water mismo, hindi po yun ang mismong nilalang ng Diyos, kundi yung oxygen at saka hydrogen, na yun po yung naging water. Ituloy natin. Maganda to Ating labwat. Ang banwa po, ating niyang gases kin eh. Our atmosphere is composed of 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% all other gases. Kaya binang methane, hydrogen, kaya binakarining miyaliwang gases, carbon dioxide, helium, etc. Because of the abundance of oxygen and hydrogen in the atmosphere, pwedeng pwedeng maghalo para magkaroon ng tubig in its liquid state. Ano? Diba? Ngayon, ang espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Ano ginagawa niya? Bakit nandun siya? The Spirit of God is moving upon the face of the waters. Kasi may gagawin siya. 104:30 po ng araw. Tutubod me ingke kang espiritu, malalalangla, at babayo me ing lupa na ning gabun. Ayan. Ing espiritu, malalang yan naman eh. Yaing mag-prepare ken landscape niya, ikichet ang ilog kene, kening abakan. Lalang neming Espiritu Santo ito. Deng ilog, den diet malat, den plato, imang pinatubo. Anya, tsuka rin makayabat yung Espiritu ng Diyos, yang mag-shape ka rin lupa na ning labwat. Ana. Anya, siya ang responsible sa pag-shape ng landscape of the earth. Thank you very much. Sa ngayon sa inyo, ang Kristo Jesus ang siyang tumubos sa atin. Yun ba ay noong panahon lamang ni Kristo? Yung kasalanan natin tinubos? Hindi po. Ang pagtubos po ni Kristo can be applied retrogressively and progressively. Ibig sabihin, ang pagtubos po ni Kristo sumasakop sa lahat ng panahon. Pero yung actual na pangyayari naganap po nung nakabayubay siya sa krus. Pero anytime now, pwede uli siyang itako sa krus eh. Gaya ho na sinasabi sa Hebreo, pakinggan nyo sa 6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Bakit? Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. Sino palang taong mabuti, no? Tapos nagsakasama, yung tao na yun, isinapako niya uli si Kristo sa kanya sarili. Kaya, yun yung reenactment nun, nagaganap yun progressively and retrogressively. Paatras at sa sulong, sumasakop po ng pagsakop si Kristo ng tao. Pagtubos. Kaya ko lang po na itanong, kung tayo itinubos na noong mga panahon ni Kristo, di sa bakit wala na tayong kasalanan sa ngayon? Para ho tayo matubos, meron mo tayong gagawin.
Hindi pa tayo tao nun, nung tubusin niya ang sangkatauhan. Pero makapangyarihan yung minsang pagkatubos na yun para saklawin tayo. Kaya lang, may paraan ho para tayo masaklaw. Para tayo masaklaw ng pagtubos ng dugo ni Kristo, kailangan sumampalataya tayo saka sumunod tayo sa Kanya. Ito yung hindi po naunawaan ni Cabornok na nung tinutulan niya yung aking sinabi na yung kaligtasan ay kailangan mong sumampalataya. Pero kay Cabornok po ay hindi daw kailangan, no? Yung sabi niya kasi ay kahit tatakan mo daw ng tatakan ng salita ng Diyos ang isang tao, ito ba ay mababago? Sabi niya. Ang alam ni Cabornok na pantubos, yung isinusulat na krus dito po sa noo ng tao, yun po yung sinasabi niya na kapag ikaw daw ay nagpatatak o nagpasulat ng krus dito po sa noo mo, instant may pagbabago na daw. May pagbabago na daw sa buhay mo. Para kay Cabornok, hindi sa kanyang paliwanag ay hindi kailangan ng sampalataya yung ganung klaseng pagtuturo. Pero kinalaunan, kinontra niya din. Meron din akong napanood sa kanya na kailangan din ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So si Cabornok ay hindi po siya stick doon sa kanyang sinabi na kapag nagpasulat ka ng krus sa iyong noo, may instant na pagbabago daw, mga kaibigan. Pero yun, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun na may pagbabago sa buhay mo kapag ikaw ay magpasulat ng uling, abo, dyan sa noo mo, ay instant na mabago ka na. Hindi po. Wala po. Walang ganon. Walang ganon. Malibang gawin natin yun, hindi tayo masasaklaw. Ang katunayan mismo yung mga tao ng panahon niya, hindi naman lahat natubos niya. Meron hong masasamang ayaw pasakop sa kanyang pagtubos. Sabi ni Kristo, 3:19 ng Juan. Pakinggan niyo. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yun Napakinggan mo yun, Cabornok? Ang kahatulan, sabi niya, naparito ang ilaw sa sanglibutan. Siya yung ilaw inibig pa kanong ibang mga tao yung kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mismo nung panahon na yun, merong hindi siya natubos Sino ho? Yung mga masasamang ayaw pasakop sa kanya. Pero ngayon, kahit tayo huli na, ngayon lang tayo lumitaw, masasakop tayo ng pagtubos ni Kristo kung susunod tayo doon sa kanyang kaparaanan. Kaya sabi ni Kristo minsan, sa isang talata ng Biblia, may nahuhuli na mauuna at may nauuna na mahuhuli. Kasi posible po sa kanya yun. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Sa ngayon po, habang hindi pa po sumasapit ang paghuhukom, saan po ba nalalagak o naghihintay ang mga kaluluwa o espiritu ng mga taong nangamatay na? Ayos, okay ito sa mga Katoliko, purgatorio agad ang sagot nila dito. Pero ano kaya ang sagot ni kapatid Nelly? Mula pa nung lalangin ng mundo. Habang wala pa ang paghuhukom, yung pagkabuhay na maguli, habang hindi pa nabubuhay na maguli, yung alabok nandyan, nasa mga libingan, yung iba naman nasa dagat, yung kinain ng mga pating, yung nalubog ng mga barko, andun. Pagdating ng paghukom, lalabas yun. Yun namang espiritu, nasa Diyos yun Pagdating ng paghukom, ganito gagawin ng Diyos sa 37 ng Ezekiel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay. Ayun, di ba bago maghukom, mabubuhay ang mga tao? Ang sabi ng Diyos, yung mga buto na tuyo na,
disintegrated na, decomposed na. Papasukin ko hininga, bubuhayin ko yung buto. Lalagyan ko yung litid. Babalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko yung balat. Tatakpan ko ng balat. Lalagyan ko kayo ng hininga, mabubuhay kayo. Yan ang sinabi ni Jesus sa 5:28 ni Juan. Basa. Huwag ninyong ipanggilalas ito. Bakit? Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawan ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Yun. Lalabas yun sa mga nasa libingan, lalabas yun. Sa dagat din, lalabas. Pakinggan nyo. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Kita nyo, kahit saan naman nandun namatay, pati yung nasa space makukuha yun para yun mabuhay mag-uli. Basa. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kita mo, pag sumampa ako sa langit, nandiyan ka. O di pati yung mga nangamatay sa space, ay hindi makakatakas yun. Pagdating ng paghukom, pag bubuhayin lahat yan, mga yan, para humarap sa hukuman ng ating Panginoon. Brad, yung pong kanilang kaluluwa, may kaluluwa po bang tao? Ang kaluluwa po, yung pagsasama ng laman at ng espiritu. Di ba? Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, hiningahan ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao'y naging kaluluwang buhay. Ang kaluluwa, yung totality of our being with all the emotions, mga senses, yun ang kaluluwa. Yun yung kabuuan na yun. Salamat po. Kaya pag nabuo na yun, buo. Iba pong isa? Sige. So, ang tanong siguro yung kapatid o yung nagtanong, mga kaibigan, ay kung saan dinadala yung kaluluwa. No? Kung saan dinadala. Alam nyo, yung ating pakiramdam, yun po kasi, parte kasi yun ng kaluluwa doon sa Lucas chapter 16, kung umpisahan mo sa verse 19 pababa, dalawa po kasi yung pupuntahan ng tao. Meron yung tinatawag na Hades at saka yung bosom of Abraham, na kung saan doon po maghihintay yung mga kaluluwa pagdating ng paghuhukom, mga kaibigan. So may pupuntahan o may pinagdadalhan ng Diyos ng kaluluwa ng tao. Yun nga lang ay hindi natin alam kung saan yon, mga kaibigan. Sabi nga ng iba ay paraiso daw yung Abraham bosom, pero wala namang sinabing paraiso yun kasi yung paraiso, yun po yung ikatlong langit. Hindi po, wala kang mababasa doon po sa Lucas chapter 16:19 pababa na yun po ay paraiso, no? Kundi yun po yung lugar na kung saan maghintay po ang mga namatay sa paghuhukom. At yung Hades naman, yun yung sinasabi ng mga Iglesia Katolika na purgatorio, pero hindi po purgatorio nakalagay sa Biblia, no? At kung purgatorio man sa kanila, di wala tayong magagawa nun, no? Pero ang sabi sa Biblia ay Hades kasi, na kung saan doon po naghihintay din yung mga hahatulan para ibulid sa impyerno. Iba naman yung pagkapaliwanag ng mga Katoliko doon, kundi ang paliwanag nila, dadalhin doon sa purgatorio kapag yung kanyang kasalanan ay venial sin, dadalhin sa purgatorio, and then yung nagkasala ng mortal sin ay ibubulid na sa impyerno. Yun po kasi ang sabi ni Darwin Gitgano, nasa video ko yan, hindi niya po may tatangki. At kapag yung mabuti o yung venial sin, dadalhin sa Hades, at doon ay lilinisin pa sa pamamagitan ng panalangin ng mga kamag-anak niya
magbigay sila ng indulhensya o bayaran nila doon sa mga pari para ipagdasal para malinisan yung kanyang kasalanan, venial, para mapunta doon sa langit. Yun po ay wala sa Biblia mga kaibigan kasi kapag ikaw po ay nasa Hades na, wala ka ng paraan pa para maligtas kasi ang kaligtasan kung atin pong babasahin doon po sa Efeso chapter 2 verse 8 sapagkat tayo'y nangaligtas sa biyaya ng Diyos, tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung paano ka magkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ni Kristo. Yung patay hindi na makarinig yun hindi na po yun makarinig. At kung makarinig man sila, wala tayong karapatan pangaralan kasi nasa Hades po sila. Hindi po tayo, hindi kasi pwede tayong mangaral sa kanila Ang nakakagawa lamang po nun kung sakali ay ang Diyos. Kaya Diyos na po ang bahala yung mga nasa tinatawag nilang purgatorio o Hades naman sa Biblia, no? Ang Diyos na po bahala kung sila po'y gustong iligtas ng Diyos, wala na tayong pakialam doon. Pero kung ipapanalangin pa natin sila, ay walang ganon ang turo ng Biblia, mga kaibigan. Walang ganon. So, yun po, mga kapatid. Tuloy natin. Ano po ba yung totoong paraan ng pagbabautismo? Kasi po may naano ko yung hands, yung sa mga sa mga... Tulad sa bautismo, Ayos ito, mga kaibigan. Tulad ito doon sa sinabi na naman ng mga Katoliko, no? Yung paraan nilang pagbautismo ay kakaiba, mga kaibigan. Gaya yung, pakinggan muna natin. Kung uugatin mo yung mismong salitang ugat na bapto, baptizo, sa Griego, ang kahulugan nun, immersion, paglulubog. Paglulubog. Miski sa pasyon ng Katoliko, nakasulat sa pasyon, babasahin ko sa iyo. Ito'y pasyong kandaba na sinulat ni Padre Aniceto de la Merced, pura paroko ng Candaba, Pampanga. Ang sabi dito, ang pagbibinyag ni Juan ay isisisid na minsan. Ayun. Ang buong katawan doon sa ilog ng Jordan parang pinaliliguan. Ayun. Yun daw pagbibinyag ni Juan, isisisid na minsan ang buong katawan doon sa ilog ng Jordan parang pinaliliguan. O yung palang baptiso o bautiso o bapto, ibig sabihin talaga paglulubog. Di mali po pala sa amin yung mga Katoliko yung binabas. Hindi ko sinasabi yun, ikaw ang may sabi nun. Pero talagang sa Biblia, inilulubog talaga ang binobautismuhan. Hindi na mapapatunayan ko sa'yo, Si Kristo nung bautismuhan, inilubog Mali talaga yun, mga kaibigan, yung ginagawa ng Iglesia Katolika. Kasi, sabi do, pasyon pa nila, nasa pasyon pa pala nila yon yung isisisid minsan. Pero ang ginagawa po ng Iglesia Katolika ay iba-iba Meron yung binubuhusan lang ng kaunting tubig, gaya yung nakikita po ninyo, Bubuhusan lang ng kaunting tubig, yan. Meron din yung kakaiba yung estilo. Tulad yung, yan, mga kaibigan. Tulad yan. Ang ginagawa po nila, sa kanilang pagbautismo, hindi man natin nauunawaan, pero alam natin na yung sinasabi ay sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at 3 beses. Yung paa muna, tingnan po ninyo, yung paa muna, and then hanggang sa bewang, ayan, at saka hanggang sa buo na, mga kaibigan. Iba-iba hindi po sinusunod talaga ng Katoliko yung tamang proseso ng pagbautismo na ibig sabihin ng baptizo o bapto ay immersion o ilulubog.
Isisid minsan, sabi doon sa pasyon, hindi naman ginagawa. Kay Kristo, ano ginawa, mga kaibigan? Tuloy natin. Pakinggan mo, sa 3 ng Juan at Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Tama? And Jesus, when he was baptized, he went straightway up out of the water. Ano? Paliwanag eh. Jesus, when he was baptized, he went straightway up out of the water. Lumabas siya sa tubig. Ba't lumabas? Napaloob sa tubig, inilubog. Yun. Ngayon, sabi ng iba, bakit kami bautismong ganun? Kasi problema na nila yun, hindi ko problema yun. Masama naman sabihin ko na sila madilim ang utak nila, kaya nila ginagawa yun. Baka mamaya magalit sa atin, hindi na tayo makabalik dito. Basta ikaw lang ang may cargo nun, hindi ako, kapatid. Tinanong mo lang ako, yung tama lang ang sinabi ko sa Biblia. Tama talagang ilulubog Tulad yung binautismuhan ni Felipe doon sa ilang, na kung saan ay yung bating. Sabi doon sa Gawa 8:32 yata yon. Sabi, kapwa lumusong yung bating at saka si Felipe sa tubig. Talagang sa tubig Hindi tulad yung sinabi ni Wendell Talibong na wisik at si Lydia daw ay binautismuhan doon po sa loob ng bahay. Ano naman yan, Wendell? Layo naman nun, Wendell. Ito pa. Po sa pananalangin at pagdarasal, meron pa po bang ibang paraan upang makausap ang Diyos? Kayo po, alimbawa po sa inyo, paano po sabihin natin nagpapahatid ng mensahe ang Diyos sa inyo para ipangalap po sa amin? Pag-aralan mo yung kanyang kalooban. Ganon. Kasi 5:17 mahirap kasi kung di babasahin basahin na. Kaya, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayun, ang sabi sa Biblia, uunawain natin yung kalooban ng Diyos. I believe God speaks to me by things that are around me. Sometimes, ginagamit niya yung kapatiran for me to understand the urgency of a matter. Halimbawa, kuminsan, parang wala naman ako sa sarili na I'm doing things na wala ako sa sarili. Kagaya nun, meron lumapit sa akin. Mr. Soriano, meron na akong lupa. 1 hektarya. Bilin mo na lang mura. Wala naman akong pera. Kasi maririmati na sa bangko, sabi niya. Wala nga akong pera di pakiusapan mo yung bangko na huwag rimatihin at ipangalan sa'yo. Parang wala ako sa sarili. Pumunta ako sa bangko, pinakiusapan ko. Sabi ko, uhulugan ko ng 4,000 a month. Pumayag yung manager ng bangko. Pagkaranas ng taon, yung 1 hektarya, nabayaran ko 4,000 a month. Aanin ko naman kako yung bukid. Hindi ko alam yun. Andun lang siya, bukid siya. Tapos meron na naman lumapit, 3 hektarya naman. 14 pesos isang metro. Ang mura naman kako. Ikaw, wala nang ganyang kamura rito. Kunin mo na, Mr. Soriano. Anin ko naman kako yan. Gawin mo plaisdaan. Sabi ko, maraming kapatid na makakakain ng isda. Kinuha ko, gagawin ko plaisdaan. Yung pala, doon kami magtatayo ng convention center. Hindi ko alam na yung pala, paraan ng Diyos para magkaroon kami ng convention center. Kung paano mo malaman ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo, iba-iba kasi mga kapatid. Minsan yung sa ating mga ninuno doon po sa Hebreo 1:1, nagsalita ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at sa pamamagitan ng mga propeta. Meron pa yung mga tungkol sa panaginip, mga kapatid, kung paano siya nakipag-usap ng Diyos sa mga tao. Pero sa panahon natin ay nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang kanyang anak, kahit man siya po ay nawala na, nasa langit na, at pati ang mga apostol, nakikipag-usap pa rin ang ating Panginoong Jesucristo sa atin sa pamamagitan niya.
dahil ang kanyang mga salita ay isinulat naman para atin pong malaman kung ano po yung gusto niyang ipahiwatig sa atin. Basahin lang. Hindi po katulad yung mga ginagawa ng Katoliko na naniniwala sila doon po sa mga tradisyon na hindi naman po sumasang-ayon sa Biblia. Mali po yun. Wala pong ganun, mga kaibigan, mga kababayan. Yung, okay lang kung yung tradisyon ay nasa Biblia, yun po ay sinusunod mula sa mga tradisyon ng mga apostol. Pero ang masama, ginagawa nila yon hindi sa tradisyon ng mga apostol, kundi sa tradisyon ng mga tao. Bawal po sa Diyos yun. Yung Marcos 7, mga kaibigan, ay doon po sa verse 5 hanggang sa verse 9 ay masama po yung mga tradisyon na ginagawa po nila, tulad yung mga pamahiin. Masama po yon. Kaya kung paano mo malalaman yung pakikipag-usap ng Diyos sa iyo, magbasa ka lang ng Biblia. Magbasa ka ng Biblia at meron yung mga bagay na tulad yung sinabi ng kapatid na Eli na meron yung pumupunta sa iyo, hindi mo alam kung bakit. Tulad din sa akin, mga kaibigan. Hindi ko po alam, bumili ako ng TV, na yung TV na yon ay yung smart TV, yung pwede mong i-connect yung cellphone. Hindi ko alam bakit po ako bumili ng ganon. Pwede naman yung mas mura, mga kaibigan. Pero sa kinalaunan, sa panahon ngayon, doon po sa lokal o sa church namin, nagagamit ko para mailatag ko yung mga gusto kong ipakita. Napapanood ko ang mga gusto kong panuurin, gaya yung mga video ng ating kapatid na Eli, at nai-flash ko yung mga verses sa pamamagitan ng cellphone. Iko-connect ko lang. Yun po pala. Marami, tulad yung sinabi ng kapatid na Eli, may mga bagay po natin pong hindi natin alam, may purpose pala ang Diyos. Gaya po natin. Hindi mo alam, nakikinig ka lang, wala kang lokal na dadaluan, baka pag sa lagi mong pakikinig, ikaw ang magiging gamitin ng Diyos bilang maging lokal dyan po sa inyo. Kaya yung mga nagtatanong, walang lokal dito sa amin, malay mo, ikaw na mag-umpisa. Ikaw na mag-umpisa dyan para magiging lokal. Pwede naman miski wala naman ang internet dyan, meron naman yung mga tinatawag na, pwede mo naman i-download yan, tapos kuha ka ng TV, ipanood mo, o di magiging lokal dyan. Mga kaibigan, ganun po. Ayon po doon sa nangimbita sa akin tungkol naman sa ibang reliyon din, na si Kristo ay hindi pinaniniwalaan na Diyos, kundi ay tao. Ano po ang ni Kristo? Siya po ba'y tao o talagang Diyos? Meron ng tao, meron Diyos. Nagdududa, no? Talagang ganun, kasi meron naman nagsasabi kasing tao Kaya kung hindi ka mag-aral, magsuri ng maigi, itatangay ka. Dahil kung magpaliwanag nila, akala mo napakaganda naman. Pero kung titignan mo sa talata, wala naman, no? Yung mga iglesia ni Kristo. Diyos. Ang tao, yung katawan. Yes. Pakinggan nyo, uno-uno. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ano ho yung verbo? Sabi, ang verbo ay Diyos. O ano nangyari sa verbo na Diyos? At nagkatawang tao ang verbo. O yun, yung verbo na Diyos, nagkatawang tao. Therefore, may Diyos yung verbo. May tao. Alin yung katawan? Tao ba yung verbo? Hindi. Diyos nga yun Kaya lang nagkatawang tao. Binalot ng katawang tao ng lamang. Kasi yung verbo, ang kahulugan nun ng logos, ang kahulugan nun salita. Kung basta na lang magsasalita sa isang tabi ng punong mangga, baka magpulasan yung mga tao, hindi makikinig, natatakot baka akala multo pa Kaya nagkatawang tao yung verbo, para yung salita makarating sa tao. Kung ang pangangaralan lang ay kalabaw, di magkakatawang kalabaw yun, di ba? Pero kung tao ang pangangaralan, nagkatawang tao. Kaya may tao ho talaga. Ang tao yung katawan, pero yung nasa loob ng Diyos yun.
Pakinggan nyo, Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Doon sa kahayagan sa laman, nandoon ang nananahan ng buong kapuspusan ng pagkadiyos. For in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily. Doon sa katawan, nandoon ang fullness of Godhead. Ang kapuspusan ng pagkadiyos. Kaya may tao, mayroon Diyos. Ang tao, yung katawan, yung Diyos, yung nandoon sa loob. Nagkatawang tao. Kasi ang paniwala nila na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lamang. At ang tunay na Diyos ay ang Ama. Ay, Ama talaga naman kung tunay na Diyos yung Ama eh. Oh. Eh, yun namang anak ng Diyos, hindi ba tunay na Diyos din yun? Ay ayaw pong maniwala Siyempre, sila. pagka tunay kang Pilipino, ang anak mo, tunay na Pilipino rin. O, hindi ba? Pag tao ka, ang anak mo, tao rin. O, hindi ba? Pag kalabaw, ang anak kalabaw din. Eh, ang Ama ay ang Diyos. Eh, si Kristo yung anak ng Diyos. O, Diyos din yung anak. Ang katunayang, Diyos nga yung anak. Pakinggan nyo. Sa 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayun, sabi doon, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak. Ano ho si Kristo? Bugtong na anak. O, di anak ng Diyos na kabugtong-bugtungan kaisa-isa. Eh, ba naman tao, Diyos ang nanganak. Siyempre, Diyos ang ipanganganak. Anak ng Diyos eh. Kaya Diyos yun. Eh, ngayon, kung meron tao, yung ipinanganak ng tao, yun ang tao. Tatanong ko lang. So, tama, no? Mga kaibigan, yung Diyos nanganak, siyempre Diyos yung anak. Yung Maria na tao, nanganak, yung katawan ni Kristo, siyempre tao. Tao. Yung tao na yon na ipinanganak ni Maria, yun po yung inihanda ng Ama na katawan. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan, Hebreo chapter 10 verse 5, pagpasok niya sa sanglibutan, isang katawan ang nakahanda. Doon po tumahan yung verbo na Diyos, na anak ng Diyos, Ama, na yun po yung Espiritu, doon, tumahan doon yung Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung katawan, tao yon. Di naman po tayo tutol, no? Mga kaibigan. Tao yon kasi ay pinanganak nga ng tao yun eh. Si Maria tao, di anak niya tao. Pero yung anak ng Diyos na tumahan doon, Diyos yun. Kasi anak ng Diyos yun, mga kaibigan. Yun po. Sana kung kailan ho ba magaganap o masasabi o matatawag ang isang tao ay siya'y isang anak ng Diyos. Kasi meron ho bang anak ng Diyos sa labas ho ba sa iglesia? Meron ho bang matatawag na siya'y isa sa anak ng Diyos? Kasi merong requirement sa Biblia para maging anak ka ng Diyos eh. Marami. Bibigyan kita ng ilan, Sa 8 ng Roma, versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang isang patotoo na anak ka ng Diyos, yung Espiritu mo, nilakipan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang Espiritu na ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. When you have the Spirit of God in you, anak ka ng Diyos. Kahit na ho ba wala siya sa iglesia? Ang ibang usapan yon. Paano ba Aalamin natin mamaya yon. Kailan ka magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Kailan? Pakinggan mo sa 1:23 ng Kawikaan. Para ka maging anak ng Diyos, magkaroon ka Espiritu eh. Paano ka magkakaroon ng Espiritu? Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking Espiritu sa inyo. Ayun, sabi ng Diyos, bumalik kayo sa aking mga saway. Turn ye at my reproof.
And behold, I will pour out my spirit unto you. Kaya magbabalik loob ka sa Diyos para ibuhos sa iyo espiritu eh. Di ba? Para maging anak ka ng Diyos. Anong katunayan na para maging anak ka ng Diyos, magkaroon ka espiritu, eh babalik ka muna sa Diyos. Unang Juan 3:24. Ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Maliwanag yun. Ano? Ang tumutupad ng kanyang utos ay mananahan sa kanya at siya ay sa kanya. Dito'y nalalaman natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanya ibinigay sa atin. Eh, kailan ka magkakaroon? Kung tumutupad ka ng utos. Eh, isa sa utos yung sumama ka sa iglesia. Eh di, ano po pala, yung ang matatawag lang anak ng Diyos, yung nasa iglesia. Oo, you are adopted. Hindi kagaya ni Kristo na talagang bugtong na anak. We are adopted sons. So, napakaganda, no? Kung paano ka magiging tunay na anak ng Diyos, hindi basta pumunta ka lang sa simbahan. Mga Katoliko, hindi po nila alam ito eh. Mga taga-punto-punto, sa totoo lang, sana naman po ay wag po kayong pero hindi talaga ito alam. Yung mga sinasabi po ninyo, mga miyembro po ninyo. Maaari kayo, alam po ninyo, pero hindi naman ito tinuturo eh. Kasi ang katunayan, wala nga alam yung mga nasa kapitbahay namin eh. Mga kaibigan, yung mga nandyan lang sa labas. Hindi nila alam, kaya nga naglalasing yung mga iba eh. Mga kaibigan, ang pagiging anak po pala ng Diyos, kailangan hindi lang sa pumunta ka sa simbahan, kundi magbalik loob ka. Isa yon, isang proseso din yung pumunta ka sa simbahan, pero kailangan yung buong puso mo ay magbalik loob ka sa Diyos. Makiusap ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos, at isuko mo ang iyong freedom or your will to God para magiging anak ka. Sumunod ka sa kanyang mga kautusan o kanyang mga alituntunin, mga kaibigan. Gandang gabi, Brother Rede. Ayon mo sa Panginoon sa Kristo, sino ang tunay na Diyos? Ayon sa Panginoon sa Kristo? Ayon sa Panginoon sa Kristo, ang tunay na Diyos, yung Ama, saka siya. Saka ho siya? Siya. Ayon sa Kanya. Ang ibig bang sabihin ni yung Ama nagsugo sa Kanya at ang Panginoon sa Kristo ang sinugo, lumalabas o isang Diyos na nagsugo at isang Diyos na sinugo. Di dalawa ang Diyos. Kung bilang ng tao pag-uusapan, dalawa. Pakinggan mo sabi ni Jesus, 8:16 ng Juan. Oo. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa. Bakit? Kundi ako at ang Ama. Sabi niya, kung humatol ako, totoo hatol ko. Dahil hindi ako nag-iisa. Kundi ako at ang Ama na tumatahan sa akin. Kaya hindi siya nag-iisa. Hindi iisa. Ang ibig sabihin ay pareho silang Diyos. Oo. Nakasulat eh. Pakinggan mo, uno-uno ng Juan. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumas sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Tamo. Nang pasimula, siya ang verbo. Yung verbo sumas sa Diyos. And the Word was with God. And the Word was God. Ang verbo ay Diyos. Oh. Bakit natin natitiyak Diyos nga siya? 2:6. Pakinggan niyo sa Filipos. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay pa nga sila eh. Hindi mo pwede sabihin pantay siya, na siya rin yun. Ginagamit yung salitang pantay sa dalawang entity. Hindi ko pwede sabihin, ang Biblia ko pantay. Wala namang kapantay. Paano mo sasabihin pantay?
Pagka sinasabing pantay, may dalawang entity, may dalawang kalagayan na magkapantay. Ang sabi, siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat tanang ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hilubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad siya sa tao. Yung hubarin niya yung pagkapantay niya sa Diyos, nakitulad siya sa tao. Hindi nga siya tao. Dahil kung tao na siya, ba't man makikitulad pa siya sa tao? Eh, di Diyos nga siya. Dahil nakapantay siya sa Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi, di sa 17 ho ng Juan, 1 at saka 3. Oo. Ang sabi ho, nagdarasal ang Panginoon sa tumingala siya sa langit. Sa 17:1, no? At pag tingala niya sa langit, sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yun ang 1. 2, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. At 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Nag-iisang, hindi nag-iisa, iisang. Nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay, di ba? Yun ang nakasulat. Yun ang nakasulat, sigurado ako nun yun. Di ba? Sabi niya, nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Eh, tama naman yun, iisa lang naman talaga, Ama ron eh. Nakatingala nga siya sa langit eh. O di, tayong mga tao nasa lupa, nakilala natin doon sa langit, iisa talaga ang Diyos na tunay doon. Kailan? Eh, nandito kasi sa lupa yung anak eh. Kaya iisa yung nandun. Nakatingin siya sa langit, huwag mo kakalimutan yun. Siyempre, bumaba siya eh. Hindi, wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya, nung wala siya ron, sabi niya, makilala ka nila dyan sa langit, eh, isa kang Diyos na tunay. Eh, ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Di wala nga sa langit dahil naparito eh. O ngayon, ano sabi sa naparito? At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanyan na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Yun ang naparito si Yesu Kristo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Marami pa ng Diyos-Diyosan dito sa lupa. Eh, nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Dahil marami palang Diyos-Diyosan dito, dinatnan si Jesus. Kaya tinan mo, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na wala. Kung lumalabas to Diyos ang Panginoong Kristo nung narito sa lupa at dati Diyos na nasa langit na nagkatawang tao, nung siya namatay at binuhay ng Diyos, umakyat sa langit, naaloklok sa kanan ng Diyos, ano ngayon ang Kristo nung siya'y nasa kanan ng Diyos? O, pakinggan mo, pareho sila ng grado. 111. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ayun, sabi ni David, sinabi ika nung Panginoon sa aking Panginoon. Ilan ang Panginoon? Isang Panginoon na nagsabi at isang Panginoon na pinagsabihan. Ang sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Tata mo? Di pareho sila ng grado nung nasa langit na, pareho silang Panginoon. Panginoon yung Ama, Panginoon din naman yung nakaupo sa kanyang kanan. Eh, sino ba yung nakaupo sa kanan? Basa, pakinggan niyo kung sino yung nakaupo sa kanan. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayun, nakaupo pala si Kristo sa kanan ng Diyos. Tanungin natin ng Diyos, Diyos, yung pinaupo mo sa kanan mo, ano yan? Ang Diyos ang tanungin natin, ha? Pinaupo mo si Kristo sa kanan mo, ano ba yung nakaupo sa kanan mo? Pwede sumagot? Tinan mo ang sabi ng Diyos, ha? Hindi ikaw, ang Biblia sasagot. Ako nagtatanong, di Biblia sasagot, hindi ikaw. Kung ikaw ang pasasagutin ko, hindi na ako pupunta sa lipa, kapatid. Ha? Di ba? Ang tanong ko,
nung paupuin ng Diyos si Kristo sa kanyang kanan, ano ang tawag nung Ama o nung Diyos doon sa nakaupo sa kanan niya? 1:8 ng Ebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Tungkol sa anak, sinasabi. Ang nagsasabi yung Ama. Ano sabi nung Ama sa anak? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakilanman. Nakita mo, ang tawag ng Ama sa anak, Diyos. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Sabi nung Ama sa kanyang anak. Ay, Brother Eli, doon sa 80 ng awit, talatay 17. Ang sabi na nasa kanan daw ng Diyos, babasahin ko, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ayun. Sino yon? Ang nasa kanan daw ho ng Diyos ay hindi Diyos at tao. Mali, kapatid. Walang ganun ang nabasa mo. Basahin ko ulit. Ulitin mo. Mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Kinakanan, hindi nasa kanan. Iba yung kinakanan sa nasa kanan. Huwag mong bibiglain. Ha? Huwag bibiglain. At saka yan, tao yan. Tao yan. Ano? At ang panalangin, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi si Kristo yan. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan eh. O, paano naman? Mapatungnawa. Hindi pa napapatungan yan. Paano mo sasabihin si Kristo yan? O, yan ang iniligaw ka ng pastor mo sa iglesia ni Kristo. Ay, di ako iglesia ni Kristo. Hindi. Yun ang puntar yan. Naligaw ka dyan, kapatid. Kasi, iba yung kinakanan kaysa sa nasa kanan. Ano? Itong si Kristo, nakaupo na sa kanan. At bago umupo, pinatungan na ng kamay. Dito pa sa lupa, pinatungan na ng kamay si Jesus ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan. Kaya ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabing, napatong na ang kamay mo. Hindi. Ang sabi, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng, kung itutuloy mo pa, no, nakasulat doon, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Di ba yun na nakasulat? O paano si Kristo yan? Hindi naman mahina si Kristo. Yan, pinalakas yan eh. Kita mo? Kaya nadaya ka riyan. Nadaya, hindi si Kristo yan. Eh, pinalakas ng Diyos yan eh. Eh, alam mo si Kristo, hindi kailangan palakasin ng Diyos. Malakas talaga yon. Alam mo kung ba't malakas yon? Basa, 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus Christ is the power of God. O, kita mo, palalakasin ba ng Diyos eh? Yun ang power of God na sinasabi ni Pablo. Eh, malakas nga yun eh. Eh, yung nasa 80:17 ng awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Sino? Si David. Si David. Pwede pa akong isa. Pagbigyan naman natin yung kasunod. Last na lang ha. Sige. Baka sabihin may sumusuko ako eh. Hindi naman. Sige. Ang anak, Diyos. Ang ama, Diyos. Pagkay ba ang kapangyarihan nila? Anak nga yung isa eh. Eh, di ba, ikaw may tatay? Pag nakipantay ka sa tatay mo, pangit. Di ba? 14:28. Basa. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me, sabi niya. Hindi ba lumalabas na ibig sabihin na hindi talaga siya ang Diyos? Hindi naman, para maintindihan mo, bibigyan kita ng halimbawa, kapatid, ano? Bigyan kita ng halimbawa, makinig ka. Si Presidente Estrada, di ba? Di ba? Si Vice Presidente Arroyo. Tama? Pareho bang presidente o hindi? Pareho yung busy lang yung isa. Pero hindi ibig sabihin hindi presidente si Vice Arroyo. Kasi pagkamatay ni Estrada, susunod agad si Arroyo eh. Di ba? Next in rank yun eh. Kaya sa Pilipinas, 2 presidente. Ganon din sa langit, 2 presidente. Busy lang yung isa. Salamat. Salamat. Ayan po mga kaibigan, so napakarami po tayong natutunan po rito. Napakaganda yung mga katanungan
na talagang miski hindi po tayo ang nagtanong, kung manood ka lang, makinig ka lang sa mga pangangaral ng kapatid ni Eli, meron kayong mga tanong na hindi mo akalain, may nagtanong din, masasagot at malalaman mo din yung kasagutan. Tulad yung mga tanong na ating napanood at yung mga sagot ng kapatid ni Eli ay napakarami po tayong natutunan doon kasi kung titignan natin yung kanyang mga sagot ay hindi naman po natin napag-aaralan yan kung sa sarili-sarili lang natin at saka sa mga iglesia natin mga kaibigan. Kasi wala naman ganyan, wala naman tanungan doon po sa ina-attend natin na iglesia. So dito mga kaibigan, nasa YouTube naman yung mga lahat ng mga pwede nating malaman, tanong, pwede natin malaman ng sagot. Manood ka lang mga kaibigan dito sa ating programang Expose the Truth at sa programa ng MCGI channel mga kaibigan ay marami ka talagang matututunan po, no? Kumalat naman yung mga video ng ating kapatid na Eli, hindi po tayo magkukulang sa kaalaman tungkol po sa banal na kasulatan kasi napakarami po dito sa YouTube ang ating pwedeng malaman. Nga lang mga kapatid, kung hindi po tayo maging maingat sa panunuri po natin, baka maitangay po tayo doon sa mga matatalinong nagpapahayag na para bagang tama pero hindi po natin napapansin. Mga opinion po pala ng mga tao yon, hindi po tulad sa ating pinapanood na talagang galing po sa Biblia at Biblia rin ang magsasagot, Biblia din ang magpapaliwanag. So napakaganda po mga kaibigan. Kaya yung mga nagsasabing wala naman matututunan dyan kay Soriano, siguro ang hinahanap mo lang ay yung mga kontra doon sa gusto mong palitawin mga kaibigan. Kaya ang masasabi ko po, yung mga nagsusuri, sana po ay gabayan po tayo ng Panginoon sa ating mga pagsusuri para makita natin yung mga bagay na katotohanan na dapat natin malaman. Hanggang sa susunod po mga kaibigan dito po sa ating programang Expose the Truth. Maraming salamat po sa inyong lahat.